kingdom living, Amen. now and forever. Yun po ang mga bati na ginagawa namin lagi dahil masaya kung nakabati kami na gano'n. I'm so glad that Jesus is my King Amen. and His kingdom forever in my life. One more time. I'm so I'm glad so glad. Jesus is my King and His kingdom forever in my life. Palakpakan natin ang ating hari. Hallelujah. Masaya kami sapagkat narito ka, Ama, at narito ang iyong anak, narito ang iyong mga narito ang mga anghel mo sa langit ang nagugwarya at nag-iingat sa amin. Sa kaharian mo, meron kang army, the Lord of hosts. Amen? Hallelujah. 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 Ang narito na babasa natin sa screen natin, sa monitor natin, ay Happy Father's Day. One more time, basahin na natin. Happy Father's Day. Amen. Palakpakan natin yung ating mga ama, mga tatay, mga daddy, mga papa, mga pops natin in Jesus' name. Maligaya ang mga papa, mga tatay, mga daddy na umaga ito dahil sila ay binabati natin at pinapanalangin natin sila. Binibigyan natin sila ng pagmamahal at honor at masaya sila sa umaga ito dahil kami mga anak ay nagbabati sa inyo. At kami mga tatay ay babatiin nyo rin. Hallelujah. Amen. Okay. Hallelujah. Narito ulit si Pastor Lito ay magbabati din siya sa inyo sa umaga ito. Magandang umaga po at sa mga ama ng tahanan, sa mga daddy, sa father, papa, itay, tatang, papang, ay kami po ay bumabati ng Happy Father's Day. Maligayang kaaraw po ng mga tatay. Nawa tayo ay patuloy na bigyan ng kalakasan, ingatan ng ating Diyos, ng ating Hari, ng ating lakas ay patuloy na manatili at ang kanyang biyaya. At magandang umaga din po kay Doc Nancy Upalan, aming founding chairman ng ICMA International, at kay Coach Redentor Du, ang ICMA Philippines President, at kay Jabu Maguji, kay Amba Jabu, at sa mga pastor na partner ng ICMA. Nandiyan po si Pastor Ariel Elihorte, Pastor J.M. Cayetano, Pastor Jess Blanco, at iba pa ang mga Kingdom Group, ang Kingdom Builders, ang Kingdom Expansion, ang Mamlaka, Pastor Joe Dapin. Magandang umaga po, Pastor Lino Mutilla, kay Pastor Amy Mutilla. Happy Father's Day po, Pastor Lino Mutilla, Pastor Joe Dapin, at sa mga iba pang mga pastor. Magandang umaga din po sa Jesus Faith Christian Ministry family. Alam ko na kayo ay kasama namin ngayon sa umagang ito, na sa magitan ng live broadcast tayo ay magkasama-sama upang sambahin, purihin ang ating Panginoon. At Pastor, sa Happy Father's Day. Amen. Magandang umaga po. Ganun din sa iyo. Umaga sa inyo lahat. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin uli ang ating ama sa langit, ang ating anak, ang kanyang banal na Espiritu, na siyang sa atin, kasama ng mga anghel sa langit bilang army of heaven, ay masisecure po lahat ng ating pamilya at ang ating gawain in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng kasulatan, come into my presence with singing. Hallelujah. Come into my presence with singing. Kaya bahagi ng paglapit natin sa ating Ama sa langit, na dakilang hari, ay awitan natin siya, sambahin natin siya, purihin natin siya, dakilain natin yung pinakadakilang Ama sa kalangitan, the greatest Father of all time and forever, ang ating Ama sa langit. Hallelujah. Palakpakan natin yung ating Ama sa langit. Hallelujah. Hallelujah. Naging Ama natin ang Diyos sa langit, ang hari ng kalangitan, dahil kay Kristo na ating manunubos, tagapagligtas at Panginoon, at higit sa lahat hari ng ating buhay. Hallelujah! Hallelujah!
Salamat sa kanyang banal na Espiritu na gumagawa at kumikilos sa ating kalagitnaan sa oras ito. Hallelujah. I-acknowledge ulit natin yung, O Ama, narito ka. Panginoon, narito ka. Espiritu, narito ka. At ialin natin ang buhay natin sa ating dakilang Diyos, sa ating Ama, sa dakilang Hari, sa kalangitan at sa kalupaan. Ay narito po ang presensya ng aming Ama, ang kanyang anak ng Banal na Espiritu. Dahil dito ay in-acknowledge namin at nirecognize namin ang kahalagaan ng pagiging Father mo at Hari sa buhay namin. Hallelujah! Maging si Jesus, tinatawag din siyang Everlasting Father. Ulitin ko mga kapatid, si Jesus ay tinatawag na Everlasting Father. Kaya yung matagpo natin sa Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Everlasting Father, isang pangalan ni Jesus sa Old Testament. At talagang ama din siya ng pananampalataya. Ama ng ating kaharian dito sa lupa. Hallelujah. Maliban ito sa kanyang ama sa langit. Isa din ay tinatawag ng Ama dito sa lupa dahil siyang Ama ng ating pananampalataya, Ama ng kaharian natin dito sa lupa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitin natin, hallelujah. O Ama, narito ka, hallelujah. O Ama, narito ka. Alam ko, narito ka. Ang iyong presensya, O Ama, narito ka. One more time, O Ama, narito ka. O Ama, narito ka. Alam ko, narito ka. Dama ko ang iyong presensya, O Ama, narito ka. Panginoong Jesus, narito ka. Panginoon, narito ka. Alam ko, narito ka. Dama ko ang iyong presensya, Panginoon, narito ka. Espiritu, narito ka, Holy Spirit. Hallelujah. Narito ka. Alam ko, narito ka. Dama ko ang iyong presensya, Espiritu, narito ka. Sa pagtaas ng mga kamay ko, hallelujah. Taas ng mga kamay ko, pagsugod ng buong buhay ko. Hangat ko lang, O Diyos, ay mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsugod ng buong buhay ko. Hangat ko lang, O Diyos, ay mamalagi sa presensya mo. Hangat ko lang, O Diyos, ay mamalagi sa presensya mo. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Masaya kami sa piling mo. Hallelujah. Maligaya kami. Nakapili namin ang aming Ama, ang aming Daddy sa langit,
ang kanyang kaharian ay dumarating habang kami narito, nagpupulit sumasamba, at kapiling namin ay manap, kapiling namin ay banal Espiritu, ang gobernador ng kaharian, ang kapangyarihan ng kaharian, ay maraming salamat. Masaya kami na sumasamba kami sa tunay na Diyos, sa buhay na Diyos, sa lumikha ng langit at lupa. Hallelujah! Karapat dapat kang dakilain, purihin, sambahin, awitan ka namin, pakinggan namin ang iyong mga salita, at sundin namin ang mga sinasabi mo, at pahalikan namin, paglingkuran ka namin, maging matapat kami sa iyo, sapagkat matapat ka naman sa amin, mahal mo naman kami, pinaglingkuran mo naman kami, kaya igaganti din namin ang pag-ibig sa iyo, ang pagmamahal at paglilingkod at pagtatapat at pagsunod sa iyo 24/7 ng aming mga buhay. Hallelujah! Tinakwin na namin ang karyaan ni Satanas, tinakwin na namin ang karyaan ng tao, karyaan ng sanlibutan, karyaan ng sarili namin. At tinakwin na namin ang karyaan ng diablo sa buhay namin, at ang mga rebellious spirit, ang lahat ng immoral spirit, lahat ng kasamaan, kasalanan, lahat ng bisyo, lahat ng gawa ng kadiliman ay lubos na namin tinatakwin, at tinatanggap na namin na lubos-lubusan ang paghahari mo, Ama, sa pamagitan ng iyong anak ng iyong banal Espiritu. Nakalaya na kami, maligaya kami, magpupulit sumamba kami sa iyo. Hallelujah! In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Oh, glory to God. Hallelujah. Pastor dito, review natin ng kaunti. Mabilis lang ang ating natandaan ng mga topic. Na-topic natin yung ultimate solution of God to the problems of mankind. Ang sukdulang lunas sa problema ng tao ay binigay na ng Diyos. Hindi niya ipinagkait. Ang lahat ng problema natin, physical na problema, financial na problema, mental na problema, spiritual na problema, at lahat ng problema natin sa aspeto ng buhay natin ay nalunas sana ng Panginoong Diyos Ama sa langit. Dahil pinadala niya dito sa lupa ang kanyang bugtong anak. Ang kanyang bugtong anak na naghari dito sa lupa, naghari sa puso't kalooban natin. Dala-dala ng ating Panginoong Jesus ang lunas nang galing sa Ama sa langit. Ang lunas lamang, walang iba kundi yung karian ng Diyos sa lupa na nawala dahil sa kasalanan ng unang magulang natin. Dumating ng karian ni Satanas dahil sa ating pagsuway sa paghahari ng Diyos at hindi natin pagsunod sa paghahari ng Diyos. Nawala yung karian, kaya dumating yung karian ni Satanas. Dumating ang magulong sanlibutan at masamang sanlibutan, makasalanang sanlibutan. Dumating na ang problema ng tao. Mayroon tayong COVID-19, mayroon tayong iba't ibang sakit, karamdaman, kamatayan. Iyon po ay bahagi ng kariyan ni Satanas. Pero mayroong lunas. Mayroong lunas ang ating Ama sa langit. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ibalik na tayo sa kanyang kariyan. Dala ni Kristo ang kariyan ng Diyos Ama sa langit dito sa lupa para may balik tayo sa kariyan ng kanyang Ama sa langit. Maging maganda ng relasyon natin at makalaya na tayo sa kariyan ni Satanas. Iyon po ang dating pinag-usapan natin, i-review rin natin. Talagang importante na malaman ng tao na mayroong lunas na, mayroong solusyon na. Kaya may awit tayo, Christ is the answer. Dahil dala ni Kristo ang kariyan ng Diyos. Amen. Hindi dala ni Kristo ang relihiyon, hindi dala niya denominasyon, hindi dala niya sekta, hindi dala niya anumang grupo ng pangalan. Amen. Isa lang ang dala ni Kristo bilang hari, yung kariyan ng Diyos Ama sa langit dito sa lupa. Para tayo palayain sa kariyan ng Satanas. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa naalala mong na topic noon na yung huling pinag-aralan natin last Sunday? Yung napag-aralan natin yung government of God. Na yung dumating sa atin ang gobyerno, pamamahala ng Diyos ay
dumating din sa ating yung kalayaan. Mm. Tayo ay pinalaya na sa lahat ng aspecto ng ating buhay, yung binanggit ni Pastor sa kanina. No? Sa mga problema na yan, tayo nakalaya na sa karamdaman, nakalaya na sa Kasalanan. sa kasalanan, tayo ay napalaya ng Panginoon sa hirapan lahat ng yan. Kasi ang problema naman natin yung kahirapan, kasalanan, bisyo, sakit, kamatayan, impyerno, magulong buhay, lahat na yun ay nalunasan na ng Panginoong Jesus bilang siya'y hari. Kaya tayo mag-enjoy sa kaligtasan na dala ng Panginoong Jesus. Kaya Enjoy this time, sa kaharian ng ating this time gusto kong matalakay uli yung nabanggit natin nung nakaraan, yung kaligtasan. Pero mabasa ko dito sa Luke 19. Mayroong tinuturo ang Panginoon sa kaligtasan. Kasi yung kaligtasan isang unang bahagi ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ulitin ko, ang kaligtasan ay unang bahagi ng kaharian ng Diyos sa lupa na dala ng Panginoong Jesus. Kasi nandun tayo sa kasamaan, nandun tayo sa kasalanan, nandun tayo sa magulong buhay, sa bisyo, sa immoralidad, sa sakit karamdaman. Kailang maligtas tayo doon. Maligtas tayo doon. Kaya itong sabi ni Jesus, verse 19, 19:10. Anak, Luke 19:10. Luke 19:10. Dito sa verse sa screen natin. Luke 19:10. Basahin ko muna. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ulitin ko, ang sabi ng Panginoong Jesus, dito po sa screen ay mabasa natin, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Pwede bang sa inyong tahanan dyan, sa lugar niyo, sa EPSA man kayo, sa negosyo man kayo, o saan man kayo nandoon sa live broadcast na ito, pwede bang basahin natin itong nasa screen na mahalaga na mission ni Jesus Christ bilang bahagi ng kaharian niya. Gusto niya iligtas ng tao. Bahagi ng kaharian, yung kaligtasan. Okay? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yun po ang mission ng ating Panginoong Jesus. Isa sa mission niya ay gusto niyang hanapin, hindi lang hanapin, at iligtas ang nawawala. Kaya isa sa number one mission ni Jesus Christ dito sa lupa, bago tayo may restore sa kaharian, kailangan yung problema natin na sa kasamaan tayo, sa kasalanan tayo, sa kapamakan tayo, kailangan niya mailigtas tayo. Amen. Oo. Tama po. Yun ang unang-unang mission ni Jesus. Kasi hindi niya pwedeng maibalik tayo sa kaharian nang hindi tayo maligtas muna sa kasamaan natin, sa kasalanan. Hindi tayo makalaya. Kailangan makalaya muna tayo sa kasalanan, sa sakit karamdaman, sa immoralidad, sa magulong buhay. Kailangan muna iligtas, matulungan tayo ng Panginoong Jesus na ng hari. Yun ang mission niya, unang-una, na ang Son of Man, si Jesus Christ, hindi sinasabi Son of God. Dahil bagamat dalawang titulo niya, dinadala niya Son of God, pero this time, Son of Man. Ang gusto niyang dalhin, si tao, anak ng tao, anak ng tao, na gusto niyang iligtas ang mga tao sa kasamaan, sa kasalanan, sa bisyo, sa sakit, karamdaman, sa kamatayan, sa kahirapan, sa impyerno, kay Satanas. Gusto niyang ang tao mismo ang magligtas, ang taong si Kristo Jesus. Kaya akala ko noon, si Kristo, Diyos, para makagawa siya ng himala, kailangan niya ang kapangyarihan niya bilang Diyos. Ang kapangyarihan niya bilang Diyos ay makapagligtas niya o makagawa siya ng mga patay mabubuhay niya. Dahil si
Diyos. Pero mali yun ang katuruan kong dati na naintindihan. Pero naniwala tayo na si Kristo ay Diyos. Kailan hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Naging tao talaga siya dito. Namuhay siya bilang ordinaryong tao o karaniwang tao. Oo, pero Kasi yung tao talaga siya. Oo, pero perfect na tao. Ganap na tao si Kristo. Kaya bilang second Adam kasi siya. Si Adam ay tao, di ba? Kailang bumagsak sa kasalanan kay Satanas. Kaya gusto ng Panginoon ma-recover niya ang mga tao, mailigtas yung mga tao, ma-restore niya mga tao sa pamagitan ng tao din. Kaya pinadala niya si Kristo bilang tao. Bagmat siya Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Kaya bilang tao siya, second Adam siya, ipakita niya sa atin na pwedeng talunin natin ang dyablo, mga demonyo, pwedeng talunin natin ang kasamaan at kasalanan, pwedeng talunin natin ang sakit, karamdaman, libingan at kamatayan sa pamagitan ng tao. Kasi ang tao, nilikha ng Diyos na perfect mo na eh. Amen. Si Adan, hindi niya nilikha na masama. Kundi nilikha niya si Adan na mabuti, walang kasalanan, banal, perfectong tao. At nagagawa niya ang pinapagawa ng kanyang ama sa langit. Kaya, this time, si Jesus Christ, nagkataong tao para maipakita na Diyos na ang tao na tinalo ni Satanas, si Adan, tinalo ni Satanas, si Adan. Ang tao din ang tatalo kay Satanas. Hindi Diyos ang tatalo sa kanya, kundi tao din. At sa pamagitan ng kanyang anak na nagkatawang tao, tinalo niya si Satanas. Tinalo niya ang mga demonyo. Tinalo niya kasamaan, kasalanan. Tinalo niya libingan, kamatayan. Tinalo niya ang sakit. Tinalo niya kahirapan. Tinalo niya ang impyerno. Kaya sa pamagitan ni Jesus Christ bilang Son of Man, ay pinapakita niya tayong mga tao na nagpasaw sa Kanya bilang hari. Si Kristo bilang hari, nagpasaw tayo sa Kanya bilang hari. Bibigyan na tayo ng authority na magawa din natin yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Mayroon sinasabi si Kristo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Ang sino mang sumampalataya sa akin, magagawa niya ang aking nagawa. At higit pa rito ang kanyang magagawa sapagkat paroon ako sa Ama. Pag ibig sabihin paroon na sa Ama, ang Banal Espiritu, ang kahalili niya dito sa lupa. Amen. At yung Banal Espiritu, ito yung magbibigay ng kapangyarihan, magbigay ng authority sa atin na matalo natin sa Satanas, ang mga demonyo, kasalanan at mga magulong buhay ang mga kahirapan, lahat na ng gawa ng diablo, matatalo natin, maging victorious ang buhay natin. Hallelujah! Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Yun, ano pong masabi mo doon sa Son of Man is to seek and to save that which is lost. Hanapin, hinanap niya ang tao na nawala at gusto niya iligtas. Ano masabi mo? Sabi nga po sa Luke 19:10 ay naparito ang anak ng Diyos upang Anak ng tao. Naparito ang anak ng tao. Yan. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Naparito ang anak ng tao upang hanapin, ligtas yung mga nawala. Nais ko pong dagdagan yung sinabi ni Pastor na si Kristo bilang tao, siya yung naging tagapagligtas natin. At tanong bakit niligtas ba tayo ni Jesus bilang Diyos o bilang tao? Ang sabi po ng Biblia, siya po ay tao. Diyos na nagkatawang tao. Itin ko po, malinaw ko yun. Diyos na nagkatawang tao. Kung bakit siya nagkatawang tao upang tugunan yung hinihingi ng kasulatan sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng batas ng panahon na likay niya ang tao. Na ang lahat ng bunga ng punong kahoy ay makakain mo, sabi doon sa Genesis, na ito yung ibinigay ng Diyos na utos na huwag nilang kakainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama.
At ang lahat ng pamamahala dito sa lupa ay hindi ang Diyos ang mamamahala, kundi ang pamamahala ay ibinigay niya sa tao. At yung tao ito ay si Adan. Subalit nag-fail si Adan. Nagkasala si Adan sa kanyang ginawang pagtalima o pagsunod kay Satanas. Nung sinabi ng Diyos na huwag mong kakanin ang bunga na yan, oras na ito iyong kanin, ikaw ay mamamatay. So, ang ginawa ni Adan ay sinunod ang sabi o ang salita ni Satanas. Sinunod niya ito, imbis na yung salita ng Diyos ang sundin niya, ang sinunod niya ay si Satanas. Kaya ang lahat ng ibinigay ng Diyos kay Adan na pamamahala o yung authority and dominion, na walang lahat yon at yon ay napunta kay Satanas. Kaya si Satanas ngayon ang naghahari sa tao. Kaya ang tao ay napariwara, napahiwalay sa Diyos. Kaya dito sabi nga roon, ang lahat ay nagkasala. Kaya dito, kung bakit hindi ang Diyos ang nanaog para iligtas tayo, o bakit hindi ang anghel ang nanaog para iligtas tayo, bakit ang tao si Kristo Jesus? Sapagkat, uulitin ko po, ang pamamahala, kapangyarihan ay ibinigay ng Diyos kay Adan na tao. Kaya ang dapat mag-restore nito ay tao din. Kaya si Jesus bilang Diyos, siya ay nagkatawang tao. Ipinanganak ng isang babae, isinilang ng isang babae, at pinangalanan siyang Jesus upang sabi ron siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Amen po. Dito po kasi, illegal po kasi ang mga espiritu na pupunta dito sa mundaigdig nito, sila ay mga illegal. Hindi sila po pwede dito sa sanlibutan ito. Ang binigay ng authority ng Diyos ay ang tao. Kaya lang nagkaroon ng authority, nagkaroon ng pangyarihan sa Satanas dahil ibinigay ito ni Adan ng madaya niya. Ano po? Ulitin ko po. Hindi dapat naghahari ang mga espiritu dito, kung si Satanas, kundi ang naghahari dapat ang nangangasiwa ng sanlibutan ito, ang naghahari sa sanlibutan ito, dapat ay ang Diyos at ang tao na kanyang pinagkatiwalaan. Dahil nga po, nagkasala, nawala ang lahat ng iyon. Ang pumalit ay kamatayan, kaguluhan, kahirapan, sakit at karamdaman. At ibinungan na niya yung mga imoralidad, kapaklaan, mga tomboy. Kung yan ay mga bunga ng kasalanan, yan ay bunga ng ginawa nating pagtalikod, di pagsunod sa ating Diyos. Amen po, Pastor. Isa pong talata na gusto kong basahin sa Timothy chapter 1, verse 15. First Timothy chapter 1, verse 15. First Timothy Chapter 1? chapter 1, verse 15. Kasi mayroong nagsasabi na si Kristo ay hindi nangaral ng kaligtasan. Mali yun. Si Kristo ay ito, basahin natin. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo na gusto kong basahin ulit one more time together with us, mga kapatid, doon sa lugar niyo, sa trabaho niyo, sa tahanan niyo. Basahin natin ulit na talatang ito na sulat ni Apostol Pablo. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. Sa Tagalog, anak, Tagalog. Salamat sa may anak akong marunong mag-computer. Hallelujah. Ito, uli, basahin natin. 1:15 ng Timothy. Tapat ang pasabi at nararapat na tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan.
na ako ang pangulo ng sa mga ito. ito. Amen. Amen. Palakpakan na natin ang ating Banal Espiritu. Hallelujah. Ang ating Panginoon Jesus. Na iyon ang unang-unang misyon ni Jesus Christ. Bago niya iligtas, bago niya ma-restore ang tao sa kaharian, kailangan niya muna iligtas ang tao sa kasamaan, sa kasalanan, sa kaharian ni Satanas. Parang ganito, Pastor, no? Yung mga rebelde sa gobyerno, para sila ay mapawalang sala, sila ay binigyan ng amnesty. Yung amnesty na ito, ibinigay doon sa mga rebelde upang ang mga rebelde na ito ay magbalik loob sa gobyerno. Nung sila ay nagbalik loob sa gobyerno, lahat ng kanilang ginawang kasalanan, samaan, ay napatawad na. Ibig sabihin, malinis na sila ulit. Wala na silang anumang kaso o dumi. At ngayon, babalik na sila. Ibalik sila doon Restored. i-restore sila doon sa Dating. katatay kalagayan nila. Ulitin ko po, iba ito doon sa mga nasistensyahan na nakulong, na nagdusa sa kulungan, at pagkatapos ng kung ilang taon nila dapat pagbayaran yung kasalanan ng ginawa nila, ay makatalaya sila, pero nandun pa rin yung salitang yung ginagaya ng ex-convict. Ibig sabihin kasi convicted ka. Nagkasala ka pa rin, nakatatak yung kasalanan na yon. Iba yon doon sa amnesty. So, ikaw ay nagdusa doon sa bilangguan upang pagbayaran yung iyong kasalanan. Pero itong amnesty ay iba. Ikaw ay pinatawad at ibinalik sa dati mong kalalagayan na ikaw ay blameless, malinis, walang kasalanan. Ito ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, na siya'y naparito upang iligtas ang tao sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kadiliman, sa kapangyarihan ni Satanas. Iniligtas niya tayo at ibalik tayo doon sa kaharian ng ating Diyos. Amen. Amen po ba, Pastor? Ang term na ginagamit doon sa sa rebellion na kasalanan ng mga tao ay tawag doon yung amnesty. Amnesty. Ang amnesty, binibigay lamang yan ng gobyerno doon sa mga rebellion ng kasalanan. Ang rebellion, yung ayaw nila magpasahap sa gobyerno ng tao at gobyerno ng Diyos. Gusto nilang magtayo ng sariling gobyerno. Tama. Yun ang ginawa ni Eva at Adan. Ayaw nila sa gobyerno ng Diyos, gusto nila sa nagdadala gobyerno ni Satanas. Hindi na akalain na mapunta siya sa gobyerno ni Satanas. Sa kaharian ni Satanas. Nagdadayanan sila. Okay, kaya ang Diyos gumawa ng paraan para maibalik ang mga tao, tayo bilang mga tao na mayroon tayong rebuilding espiritu, rebellion spirit. Ang ating rebellion spirit ay kailangang mapuksa, masira, mawasak yan sa pamagitan ng amnesty na binigay ng Diyos Ama. Amen. Sa pamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo. Amen. Si Kristo na ngayon ang hari at magpasab na tayo sa gobyerno ni Kristo, Amen. sa gobyerno ng Diyos sa lupa. Amen. Kaya binigyan na tayo ng amnesty, kapatawaran, na parang hindi na tayo nagkasala. Amen. Kaya katulad ni Pablo, siya ang pinakapangulong makasalanan, chief sinner. Lahat ng masama, siya ang pinakamasama. Lahat ng makasalanan, siya ang pinakamakasalanan. Bakit? Ano ba ginawa ni Pablo? Hindi naman siya nangalunya, hindi man siya gumawa ng pamatay, nakiakapid. Pero bakit sinasabi niya, akong pinuno ng mga makasalanan? Ano ba kasalanan ni Pablo? Ang kasalanan ni Pablo, yung hindi nila pagtanggap na si Jesus ang tunay na Messiah, tunay na Haring tagapagligtas. Amen. Na si Jesus ang Panginoon, kundi tinakwil nila. Amen. Kaya masama ang ginagawa nila, nag-rebelde sila. Rebelde sila. Kaya lahat ng followers ni Jesus ay pinapatay ni Apostol Pablo. Lahat ng mga followers ni Jesus kinukulong ni Apostol Pablo at pinahirapan ni Apostol Pablo. Kaya tawag sa kanya, ang sabi niya, ako ang pangulong masama, pangulong makasalanan, chief
sinner. Kasi ang dinadali ni Pablo, si Kristo mismo at saka yung alagad. Hindi niya kinilala. Hindi niya kinilala. Pero na siya'y mabuksan na mali pala ang kanyang pagkakilala na si Kristo pala ang tunay na hari, tunay na tagapagligtas, tunay na manunubos, tunay na sinugo ng Diyos. Ngayon, na bagong buhay niya. Kaya, ngayon nagturo siya, nangaral siya ng pinakamalaking nagawa niya sa kaharian ng Diyos. Dahil kay Apostol Pablo. Marami siya nasulat sa Biblia na kasulatan at maraming niligtas, maraming nabago, maraming nakabalik sa kaharian dahil kay Apostol Pablo. Amen. Na nagbalik loob sa kaharian. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Muli, hallelujah. Apat na pasabi at narapat tanggapin ng lahat. Tanggapin ng lahat. Anong tanggapin ng lahat? Na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang ang mission niya upang iligtas ang mga makasalanan. Amen. Yun ang dahilan kung bakit naparito si Kristo. Lahat kasi tayong masama, lahat tayong makasalanan, for all have sinned and come short of the glory of God, all have sinned. Mula kay Adan, sa mga propeta, mga apostol, sa mga alagad ni Kristo, lahat tayong masama, makasalanan ng hindi pa tayo nagsisi, hindi pa tayo nagbalik loob sa hari, sa kaharian. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit si Kristo na naparito. Number one ang problema ng tao, mapahamak ang tao. Kaya ang number one na solusyon na dala ni Kristo, iligtas ng tao, patawarin ng tao, baguhin ng tao, palayain ng tao sa kaharian ni Satanas at may balik sa kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin, Panginoon. Hallelujah. Ano po itong mga kasamaan at kasalanan na ginawa ng tao na dapat sila ay maligtas? Ano-anong mga sabi, hindi naman ako gumagawa ng masama, hindi naman ako gumawa ng kasalanan, pero tingnan natin ang ating sarili dito sa talatang ito na sulat ni Pablo sa Corinthians chapter 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Okay? Basahin na natin. Okay? Sa English muna. Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Ulitin ko. Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Pag unrighteous ang pamumuhay mo, hindi righteous, kundi unrighteous ang pamumuhay mo, kailanman ay hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero tinatalakay natin ito para malaman natin ang kalagayan natin sa harap ng Diyos, kung anong kalagayan natin, righteous ba ako o unrighteous, masama ba ako, hindi ako masama, matuwid ba ako, hindi matuwid. Ngayon, pinapaalala ng Biblia sa atin ang kalagayan natin sa umaga ito para malunasan ni Kristo na iligtas na tayo sa ating kasamaan, sa kasalanan, sa unrighteous life natin. May solusyon na dala si Kristo. Laging may dala si Kristo na solusyon, yung kaharian ng Diyos sa lupa. At bahagi sa kaharian ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos, mga tao, pagpapatawad niya sa mga tao. Ulitin natin, First step yun. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived. Huwag na tayo madaya. Neither fornicators. Fornicators, ano ba yun? Yung nangangalunya. Nor idolaters. Iba pa rin yung nangalunya. Iba yung nangalunya, iba yung nagkikapid. Ang nangalunya, para sa mga walang asawa yun. Pero yung idolaters, pagkikapid, yun sa mga may asawa. Okay? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters. Idolaters, so, pagsampa sa Diyos yun, nor adulterers. Yung adulterers, nangangalunya.
nor effeminate, mga bakla, mga tumboy, nor abuser of themselves with mankind. Ulitin natin, next anak. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Shall not inherit the kingdom of God. Basahin natin sa Tagalog, anak. 9 muna. Sige, basahin mo. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasin, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupit, ay hindi mga mamana ng kaharian ng Diyos. Isa-isahin po natin kung sino yung hindi magmamana ng kaharian yun, at dapat kung malaman mo ngayon na isa ikaw sa binabasa natin o kaya tinralaki natin, panahon na magsisi, magbalik loob sa ating Panginoong Jesus. Dahil gusto kanyang patawarin, Amen. gusto kanyang iligtas, gusto kanyang baguhin, gusto kanyang ibalik sa kaharian. Ito po yung mission ni Jesus. Amen. Kaya ito yung lunas sa problema natin, mga kapatid. Kami ay kabilang dito sa binabasa natin. Kabilang tayo lahat nagawa natin na ito. Nangyari ito sa atin lahat. Pero mayroon pagkakataon na binigay ang Diyos sa atin. Na mayroong may buhay pa tayo at hindi pa tayo patay. Binibigyan tayo ng chance na magbagong loob, magbalik loob sa ating Panginoon at mabago tayo, mapatawad tayo. Ako dati ay babaero. Si Bril, lalaki. Kung ako noon ay bakla, siguro lalaki ro ako. Ako yung tumboy ay babaero naman. Ngayon, ang isa-isahin natin. 9 anak, isa-isahin natin. Dalayan ko, mga kapatid, na liwanagan ng Diyos ang anyong pagkatao at ang katayuan niyo sa Panginoon, na maintindihan natin ang kalagayan natin sa harap ng Diyos. Ngayon, binibigyan tayo ng pagkataon na magbalik loob, magbago tayo. Dahil mayroon chance tayo. Kaya nakikinig tayo, nanonood tayo para ayusin natin sarili natin bago mamatay tayo, bago dumating ang paghukom, bago dumating ang wakas, bago dumating ang Panginoong Jesus dito sa lupa, at madartan tayo na hindi tayo nagsisi, hindi tayo nagbalik loob, ay mapahamak tayo, mga kapatid. Kaya mahal na mahal tayo ng ating Diyos, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng chance na mabasa natin, mapakinggan natin ang mensahe nito para makapagbalik loob tayo sa ating amang hari, sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Basahin natin ulit. O hindi niyo baga na nalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Hindi niyo baga alam? Kasi ang tao hindi alam. Akala ng tao mabuti siya, akala ng tao matuwid siya, akala ng tao wala siyang kasamaan. Pero nanalamin tayo. Pag tayo nanalamin, nakikita natin yung sarili natin sa salamin. May dumi pa na tayo, mayroon pa lang na hindi maganda sa ating katawan, sa ating mukha, dahil nanalamin tayo. Itong mga salita ng Diyos bilang salamin ang pinag-usapan natin. Pinaalam ng Diyos ang tunay na kalagayan mo, tunay na pagkatao mo. At ito ay mayroong lunas, mayroong solusyon ang ating Panginoon. Hindi ba galing yun nalalaman ng mga liko yung hindi matuwid? Siyempre, pag hindi ka matuwid, liko ka. Anong mangyayari sa liko? Ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Yun, lagi tayo nadadaya.
Akala mo ay tama ang ginagawa mo. Akala mo ay magandang ginagawa mo. Hindi pala tama, hindi pala tunay ang ginagawa mo na totoo. Iyon ay, yun. Sige anak, baba mo na. Para mabasa. Okay, anak, itaas mo kami. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid. Yun. Yung unang dinadaya ng diablo sa akin. Akala natin, pag may isang kasama ka, kulang pa, ilang pangalawa, number 2, number 3, Kaya pa number 4. number 4 ba? Kaya pa number 5. Sa Muslim, number 5. Baba mo muna, anak. Hindi yung baga alam na nalaman ng mga liko ay hindi magsipagmana ng karya ng Diyos. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid. Dito muna. Ito, Pastor. Oo. Hindi ko na makalimutan. Itong talatang ito ay nagbibigay pagkaalam, pagkaunawa sa atin. Hindi lamang sa amin, Pastor, kundi sa inyong mga nanonood, nakikinig, at maging ang mga naririto sa loob ng bahay sa mga. Nais niyang ipaalam, kaya sabi niya dito, hindi ba ganun yun nalalaman? Hindi ba ganun yun nalalaman? Sabi niya, na ang mga liko, sino yung mga liko? Ito yung babanggitin natin sa ibaba. Pag sinabing liko, ito yung mga hindi Matuwid. gumagawa ng matuwid. Lahat ng gawa nila ay puro liko. Baluktot. Meron silang mga sariling pangangatwiran at katwiran. Yan. Unang padaraya. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Ito yung sinasabi niya. Huwag kayong padaya. Ngayon binanggit niya, sino yun? Ang unang sinabi niya, kahit ng mga mapakiapid. Huwag kayong padaya. Marami yan, marami. Millions na tao sa salibutan ay nakikiapid. Hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo. Oo, buong mundo. Sige po, taas natin. Pangalawa, taas mo anak. Ang hindi naman yung mapakiapid, kundi yung mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Anong ibig sabihin yan? Mga sumasamba sa mga gawa ng tabi ng tao. Ang Diyos sa mga kadalasan ay alam natin mga rebulto, mga Pero hindi lang yun. larawan na ating dinadalanginan. Akala natin ay matanggap tayo kung tayo manalangin dito sa mga rebulto, sa mga santo, santa, kay Santa Maria, Santa Agustin, o kaya si Santo Niño. Alam nyo, ino'y mga liko sa harap ng Diyos. Yung kinagista natin mga relihiyon, ngayong huling oras na ito, sinsurin natin na hindi na tama ang ginagawa natin, mali-mali ang ginagawa natin, liko-liko ang ginagawa natin. Mayroon pang panahon na magbalik loob tayo. Ang tunay na Diyos ang dapat sambahin natin. Kung minsan ang sinasabi natin, yung sarili natin, yung mga kayamanan natin, yung asawa, mga anak natin, yung mga material bagay, yun ang inuuna natin, sinasama natin. Yung pinahahalagahan mo na higit sa Diyos, yun ay Diyos-Diyosan. Yan, ulitin mo. Yung mga bagay na pinapahalagahan mo na higit sa Diyos, yun ay Diyos-Diyosan. Kung ang asawa mo ay minamahal mo ng higit kaysa sa Diyos, ito ay Diyos-Diyosan. Tama. Kung ang kayamanan mo, pera mo, o salapi, o anumang meron kayamanan na meron ka, at ito ang minamahal mo, ito ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya hindi lang ang mga ribulto, hindi lang larawan, hindi mga santo, hindi lang yun. Kundi yung anumang higit na pinahalagahan mo Ano pa, yung kalayawan ng iyong katawan, yung sarili, kung ito pinahalagaan mo at sinusunod mo ng higit kaysa sa Diyos, ito ay Diyos-Diyosan din. po. Kaya pinaalam ng Holy Spirit sa atin ang mga bagay nito para hindi pa huli na magbago tayo, hindi pa huli na magsisi tayo, hindi pa huli na tanggapin natin ang katotohanan. Amen. Nadadaya na tayo eh. Matagal na tayo nadadaya. Ngayon ng panahon nang muling babalik na si Kristo dito sa lupa, babalik na siya very very soon. Kaya tinatalakay natin ito para hindi tayo datnan ni Kristo na ganong kalagayan na tayo sa kasamaan, sa kasalanan, sa kalikuan, na tayo mapapahamak, mga kapatid. Ngayon may panahon pa tayo na makapagbalik loob dahil natatalakay natin ito, matatauhan na tayo. Next, mananamba sa Diyos-Diyosan, nangalunya, at
nakikiapid yung kanina, sumasama sa Diyos-Diyosan, ang mga nangalunya. Ang nangalunya, iba pa yun sa pagkikiapid. Babae, hindi yun. Kapag ang isang lalaki o ang isang babae na nagtabi, o nagsama sila, na hindi naman sila mag-asawa, at ginagawa nila yung ginagawa ng mag-asawa, yun ay pangangalan niya. Yan. Marami yan. Yan. Marami yan sa buong libutan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Mundo. Amerika, buong Europe, buong Asia, buong Middle East. Marami. Ang sinasabi natin ito, marami. Millions of them. Kaya may panahon pa na may panahon pa tayo na mag-ayusin natin sarili natin. Hindi pala magmamana ng kaharian ng Diyos, Yun. ang nakikiapid, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang nangalunya. Hindi tayo magmamana. Kaya may panahon pa. Ni ang mga ng babae. Ng babae. Ng babae, ano ibig sabihin ng Ng babae? babae, ibig sabihin, kung ikaw ay isang taong may asawa, Oh. sabi ko nga, mayroong number 1, may number 2, may number 3, may number 4, may number 5. Yan ay isang uri na mga babae. Dahil ginagawa mong tawag dyan, sa pakikiapid. Ito yung pakikiapid ng mga babae. Maliban doon sa pagkikiapid. Mapakiapid. Ito kasi yung ano ito yung Ako. pita ng laman niya. Ako noon, ito ang problema ko. Mahilig ako sa babae. Mahilig ako ng babae. Kahit wala ka pang asawa. Kung Sino? binata ka, wala kang asawa, gustong hindi ka kontento sa isang babae lang. Kundi gusto mo 2, 3, marami. Yun ang kasalanan. Yun ang kasalanan ko bilang lalaki ako nung wala pang asawa. Nagbababae ako. Kaya ako'y nagbago, nagsisi, at dumating sa akin ang liwanag, katotohanan, dumating sa akin ang kaligtasan. Si Kristo ang hari ng buhay ko. Kaya ako'y nakalayan dito sa pambabae. Tapos, ni mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ano ba to? Basahin mo ulit. Ni nakikiapid sa kapwa lalaki. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Hindi daw magmamana ng kaharian. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga napakiapid sa lalaki o kapwa lalaki. Ibig sabihin natin, ito yung mga transgender, ito yung mga bakla. Ayun. Yung mga bakla na mayroong relasyon na lalaki. Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, sila yung nakikiapid, yung tinatawag natin sa English ay sexually immoral. Ayun. Yan sa English. So, ito yung binabasa natin, ito yung sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat na ang mga gumagawa ng ganito mga bagay ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Kaya pinag-aaralan natin ngayon bilang si Kristo ay naparito upang iligtas at hanapin ang mga nawawala. Sapagkat ito yun. Oo. Ito yung gusto niyang iligtas. Oo. Itong mga ito, yung itong mga gumagawa ng kalikuan. So, kasama tayo dati dito. Kasama tayo dito na niligtas ng ating Diyos. Kaya mabait talaga ang ating Panginoon na binibigyan tayo ng siya. Kasi maraming bakla sa Pilipinas, maraming bakla sa Amerika, maraming bakla sa Europa, maraming bakla sa Middle East, maging mga Arabo bakla. At ang gusto nga nila, magkaroon din sila ng sariling konstitusyon o batas para sa kanila. Ngayon, So, may pagkakataon pa tayo na kasi hindi mo alam na iyon ay kasamaan, iyon ay kasalanan. Akala mo okay lang. Akala mo ay yun ang uso ngayon. May bakla, may tumboy, nakikapi, hindi. Sa harap ng Diyos ay parusahan tayo. Yung Sodom and Gomorrah, Sodom and Gomorrah, pinarusahan dahil sa sobrang kabaklaan, sobrang nangalunya, ayaw nakikapi. nang makisama ng lalaki sa kanyang asawa, kundi sa kapwa lalaki, hindi ng babae sa kapwa babae. Kaya sa harap ng Diyos ay karumalduman ang ginagawa. Ang Diyos naggawa lang ng dalawa babae at lalaki. Hindi man sila gumawa ng bakla, tumboy, o transgender. Kaya panahon na maliwanagan tayo mga kapatid, na bumalik tayo sa ating kaharian. Ang kaharian ay yung galing tayo sa kaharian. Napunta lang tayo sa kaharian ni Satanas. Kaya nandito si Kristo para
kunin tayo sa kaharian ni Satanas at ibalik tayo sa kaharian ng Diyos. Mm. Na maganda ang buhay natin, normal na buhay natin, yung sumusunod tayo sa katuwiran ng Diyos. Mm. Siyang naghahari sa buhay natin. Yung Matthew 6:33. Kaya sabi ng hanapin yung kaharian. Ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos na nawala, napunta ang kasamaan, kasalanan kay Satanas at dumami ang kasamaan, kasalanan. Ngayon, dahil na bumalik na tayo sa kaharian ng Diyos. Mm. Pagharian nyo ang Diyos na maghari sa buhay natin. Si Kristo ay narito para pagharian na tayo at ibalik tayo sa ibalik tayo sa katuwiran, ibalik tayo sa kabanalan, mamuhay tayo ng may pag-ibig, mamuhay tayo ng matuwid, at sa ganon, maging magandang buhay natin. At pagpalain tayo ng ating hari. Ngayon, kung ayaw nating magsisi, ayaw nating magbago, manatili tayo sa kalikuan, sa kasamaan, mga kapatid, habag-habag ang abutin ng ang buhay mo. Dahil mapahamak ka kapatid, mapahamak ka. Kaya gusto ng Panginoon, naawas siya sa atin, napunta siya rito sa lupa para iligtas tayo, patawarin niya tayo, baguhin niya tayo, palayan na tayo, at pagpalayan yung buhay natin. Amen. Huwag na tayo magpadaya! Amen. Oh, amen. Ano Sige, pa? basahin pa natin yung mga sumunod dito. Ano pa? Ayan. At sabi ko, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakin, ni ang mga manglalasing, ni ang mga pagtungayaw. Ano ba yung pagtungayaw? Yung palamura. Mura o yung mga lumalabas sa kanyang bibig na hindi maganda, paghamak. Ni ang mga manglulupit ay hindi mga mamana ng kaharian ng Diyos. Alam niyo po, hindi ka nga mapakipid, hindi ka nga nangangalunya. Pero ikaw naman ay magnanakaw, o ikaw naman ay masakit, o maglalasing. Ito ay hindi magmamahal ng kaharian ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos tayo ay lumakad sa kanyang katwiran. Kung tayo lumalakad sa likong daan, doon tayo tumaan sa matuwid. Yung daan. Magmana ka ng kaharian. Magmamana ka ng kaharian kung ikaw ay doon sa matuwid na Pamumuhay. daan, o pamumuhay, matuwid na pamumuhay. Pero kung liko ang pamumuhay mo, hindi ka magmamana ng kaharian. Ngayon, Pastor, sabi natin, bakit may mga ganitong pamumuhay? Bakit may mga taong ganito ang pamumuhay? Bakit? Tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Galatians chapter 5. Tingnan natin yung Galatians chapter 5. Parang inulit pa ito ni Pablo, yung Opo. inulit niya ito sa Galatians 5. Opo. Dalang beses binanggit ito ni Pablo. Opo, dito. Makita po kasi natin dito, kung tunay o kung tayo ay pinaghaharian ng Diyos o naghahari ang Diyos sa atin, dito tayo lumalakad o ito yung ating itinamumuhay. Ngunit kung hindi ang Diyos ang naghahari sa atin, kundi yung mga binasa natin, pinaghaharian tayo ng lahat ng mga ito na binasa natin, tayo ay lumalakad ayon sa laman. Ano po? Galatians 5. 5:16. No, Galatians 5:16. Ang sabi diyan, but I say, walk by the Spirit, and you will not glorify the desire of the flesh. For the desire of the flesh are against the Spirit, and the desire of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. Tingnan po natin, sabi dito, for the flesh lusted against the Spirit. Yung mga tao daw po na lumalakad, o yung mga taong namumuhay ng hindi, sabi roon, for the flesh lusted against the Spirit. Yung laman, sabi roon, itong Spirit ay against doon sa dinidesire ng laman. Tama, Pastor? Tagalog na alam? Tagalog. Yan. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Ibig sabihin magkaaway itong dalawa. Yung Espiritu at itong laman is magkaaway. Hindi nagkakasundo ito kasi ang sabi doon, tingnan natin yung Romans. Tingnan nga po natin yung Romans 8 verse 5. Babalikan natin ito, anak, ha? Tingnan natin. Tingnan niyo po.
Bakit sinabi rin yung ang ninanais ng laman ay laban sa Espiritu at ang ninanais sa Espiritu ay laban sa laman? Sabi dito, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Ulitin ko po, datapot ang mga ayon sa balik po doon anak. Sapagkat ang mga ayon sa laman, ibig sabihin yung mga tao ron namumuhay sa pita ng laman, sa hiling ng laman, ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. At yung laman na yan, na binabanggit dyan, yung binasa natin kanina doon sa unang mong binasa, Pastor, sa Corinthians. Tapos, sabi doon, sumunod na, dadapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. Tingnan niyo po, ang mga namumuhay ayon sa laman ay nahuhumali sa mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagsusumikap sa mga bagay ukol sa Espiritu. Tuloy natin yung verse 6. 8:6 ng Romans. Verse 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Tingnan niyo po ito. Kaya hindi magkasundo ang Espiritu at ang laman. Kung tayo ay nasa kaharian ng Diyos at pinaghaharian ng Diyos, tayo ay namumuhay, lumalakad ayon sa kaisipan ng Espiritu, sa nais ng Espiritu. Pero kung tayo ay namumuhay na hiwalay sa kaharian, hiwalay sa paghahari ng Diyos, ang ating pamumuhay ay nasa laman. At yun yung mga bagay na binasa natin, yung mga mapagkayapin, mga nangalunya, mga kabaklaan, kakambuyan, lalasing, magnanakaw, extortion, lahat ng ito ay gawa ng mga uri ng laman. Kapag andito tayo, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan natin verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Kung ginagawa natin sundin ang mga pita at hilig ng laman, ay ito ay pakikipaggalit sa Diyos. Verse 8. Teka muna, balik mo. Sabi ron, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Yung mga tao daw namumuhay ayon sa laman ay hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos at hindi nga maaari. Kaya sila ay napapaalipin ito. Kaya kahit ayaw niya, dahil ang kasalanan ang naghahari, napapaalipin siya nito, sunod-sunuran siya nito. Ang lunas lamang sa kasalanan, sa Apo. pita na laman, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Apo, tuloy na natin, Pastor. Apo, yan yung ating conclusion. Tingnan natin verse 8. At ang mga salaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ang mga taong namumuhay din, binasa natin kanina, hindi pala nakalulugod sa Diyos. At in verse 9, dapat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Ayan. Ito yung pinapaalaala ni Pablo sa iyo at sa akin. Kung ikaw ay tinanggap mo na yung kaligtasan, ibinigay ni Kristo. Yung kaligtasan ginawa ni Kristo para sa iyo, nung siya ay mapayubay sa krus ng Kalbaryo, wala ka na sa gawa o sa kita ng laman. Kundi ikaw ay nasa pamumuhay ayon sa Espiritu. Tingnan pa natin, mga kapatid. Ano pang sabi roon sa verse 24 and verse 25 ng chapter 5 ng Galatians? Galatians 5:24, 25. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. Ang sabi niya, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kalayan nito. Kung sinasabi natin, ikaw at ako ay namatay, sabi ni Father niya sa Galatians 2:20. Tignan mo nga yan anak, yung Galatians 2:20. Sabi niya doon, kung ikaw ay kinilala mo, tinanggap mo, at naghahari si Kristo sa iyo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, ang sabi ni Pablo, nung makilala niya si Yesu Kristo, nung makilala niya si Kristo, na ito yung tunay na Diyos, ito yung tunay na hari, ito yung tao
na nagligtas sa kasalanan ng maraming tao. Ay ito ang sabi niya, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, tinanggap si Yesu Kristo bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at hari, ang sabi doon, ikaw ay kasama na pako. Dahil yung kasalanan, yung kasamaan na ninirahan sa iyo, ay kasama ng napako doon ng si Yesu Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ni Pablo na ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. Ang mga taong pinagharian ni Kristo, ang mga taong pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan, ang buhay ay si Kristo. Hindi na siya, hindi na yung ako. Kaya nga sabi dito sa t-shirt ko died to sin. Dead to sin. Alive in in Christ. Patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Kaya sabi niya dyan, si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya na ang pananampalataya ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kapatid, dito natin makita at masasabi na wala na tayo sa ilalim ng kasalanan o hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi ang kamatayan ni Kristo na Diyos at Hari, siya yung nagbayad ng lahat ng kasalanan natin upang ikaw at ako ay makalakad, makapamuhay ayon sa minanasa ng Espiritu. Balikan nga natin yung 8:5 ng Romans. Tingnan natin yung Romans 8 verse 5. Tingnan natin yung huling salita doon, yung huling paragraph. Anak, taas mo. Datapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. Verse 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Kabaliktaran ng kaisipan ng laman. Verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Anong sabi ng verse 8? At ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kapatid, mapag-isipan po natin mabuti ang mga salitang ito. Alin ang gusto natin? Maghari ang kasalanan at kasamaan sa buhay natin? O maghari si Kristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin? At saan mo gustong lumakad? Lumakad sa kadiliman o lumakad sa katwiran ng ating Panginoon si Kristo? Amen. Palakpakan natin ang hari. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo magpatuloy, gusto kong awitin natin yung kanina na awit natin. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan. Amen. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Ang gobernador ng kaharian. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Ang awit ito, ang kapangyarihan ng Diyos at kabanalan ng Diyos ay gusto natin matamo sa pamagitan ng paghahari ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw kong magkulang. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, Hari ng buhay mo. hari ng buhay ko. Ang kaharian mo. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Isa pa, ayaw kong magkulang. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, Hari ng buhay ko. hari ng buhay ko. Ang kaharian mo. Ang kaharian mo sa puso ko. One more time. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka, hari ng buhay ko. Sa puso ko'y One more time. Jesus, dakila ka.
Jesus, dakila ka. Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Ang kaharian mo. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Ang kaharian mo sa puso ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Ikaw ang paghahari ko. Mga kapatid, nakiusap sa iyo ang ating Ama, ang ating Panginoong Jesus na siyang dakilang hari, ang Banal na Espiritu nakiusap sa iyo, kami nakiusap sa iyo, na ayaw namin mapahamak ang sinuman, hindi lahat ay mapagsisi, lahat ay maligtas, lahat ay mabago, lahat ay makalaya sa gawa ng laman, sa kasamaan, sa kasalanan. Lahat ng binanggit na binasa natin ay ng Panginoon na magpatuloy ka kapatid sa problema mo, sa iyong kahinaan mo. Ang kahinaan mo mari ang lalaki, ang kahinaan mo babae, ang kahinaan mo ay droga, ang kahinaan mo ay bisyo, anuman drug at kasamaan mo, anuman kahinaan mo kapatid, narito ang Panginoong Jesus na gusto niya maghari sa iyo. Ang Banal na Espiritu, tutulungan kanya, bigyan kanya ng kapangyarihan. Kaya yung ang awit natin, ayaw kong magkulang ng kaharian mo, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, maghari ka. Hallelujah. Sige po, awitin natin one more time. Panalayin natin ito. Sumunod kayo sa aking mga awitan na ito na gusto natin maghari si Kristo na sa buhay natin at ang kaharian niya dumating sa buhay natin. Hindi na maghari si Satanas, hindi na maghari ang kasamaan ng kasalanan, hindi na maghari ang sakit karamdaman, hindi na maghari ang magulong buhay, hindi na maghari ang kaharian ni Satanas, kundi na maghari na si Kristo, maghari ng Diyos, maghari ng Banal na Espiritu, maghari na ang kabanalan, ang katuwiran, maghari na ang Diyos sa buhay natin. Para tayong mapatawad at maligtas, mabago at mamuhay tayo ng matagumpay. Hallelujah. One more time, awitin natin to. Hallelujah. Ayaw kong maghari. Hallelujah. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, hari ng buhay ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. One more time. Ayaw kong magkulang. Ayaw ko ng kapangyarihan mo. ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang. Ayaw ko ng kabanalan mo. magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Mga kapatid, Ang kaharian mo'y sa puso ko. ito ng araw ng kaligtasan. Amen. Ito ng araw ng kalayaan. Amen. Ito ng araw ng pagbabago. Ito ng araw ng katahimikan ng buhay mo. Katahimikan ng kalooban mo. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon Jesus. Hayaan mo siya maghari. Hindi na ikaw maghari. Hindi na si Satanas. Hindi na sa libutan. Hindi na ikaw maghari-harian. Ang tanging lunas sa problema natin ay ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Panginoong Jesus. Subukan mo kapatid. Kung ikay may problema sa kasamaan, sa kasalanan, sa bisyo, sa droga, sa alak, sa pagbabae, sa panlalaki, pangkikiapi, pangalunya, sa pagnanakaw, sa kasakiman, at anumang nabanggit dito sa Biblia na ating natalakay, may pagkakataon pa na magbago. Ito ng araw na magbago. Baka huli na bukas. Baka huli na ang darating na mga araw.
Kinausap ka na ng ating Panginoon, ng Banal Espiritu. Kami nakiusap sa iyo na tama ng kasama, tama ng kasalanan, tama ng bisyo, tama na ang gawa ni Satanas, tama ng karian ng tao, tama ng karian ng reliyon, tama ng karian ni Satanas. Panahon na maghari si Kristo. Siya lang susundin at maglikuran sapagkat siya ay naglingkod naman sa atin. Siya naman ay nagmahal sa atin. Siya naman ay nag-aalay ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan, ng kanyang banal na dugo, ang hari ng mga hari. Nag-aalay ng buhay para tayo makalaya, mabago at paligtas. At tayo ay maghari. Pagharian tayo ng ating Panginoon. Kapatid, ikaw lamang makadesisyon sa oras ito. Itas mo lang kamay mo sa Panginoon, sa ating hari. Itaas mo kamay mo, kapatid, sa inyong tahanan, sa inyong lugar na kinaroonan. Kinakuusap ka ng Panginoon, maging sa inyong tahanan, sa inyong kwarto, sa opisina man, sa trabaho, sa lugar saan ka man doon. Itaas mo lang kamay mo bilang pag-surrender mo ng iyong buhay sa Kanya. I-surrender mo ang kasamaan, kasalanan ng kahinaan at ang gawa ng laman upang magmana tayo sa kariyan ng Diyos. Pero kung hindi natin i-surrender ang ating kahinaan, kasalanan at mga kasamaan at bisyo, ay hindi tayo makalaya at hindi tayo makapasok sa kanyang kariyan. Hindi tayo magmamana ng kariyan ng Diyos. Kaya ito ng huling araw na pagkakataon natin na ako'y nakalaya sa kasalanan, ako'y nakalaya sa bisyo, ako'y nakalaya sa droga, sa anak, sa pambabae, ako'y gusto kong makalaya sa relihiyon, makalaya sa anumang sekta at denominasyon na hindi nagbabago sa buhay ko. Ito na ang kaharian na dumating sa iyo. Ito ang unang layunin ni Kristo. Bago siya maghari at bago tayo makabalik sa kaharian, kailangan mapatawad muna, magsisi muna, magbago muna, matamo natin ang kaligtasan at pagbabago ng ating Panginoong Hesus. Itas mo kamay mo sa Panginoong Hesus. Kapatid, kaya kung i-surrender mo ang buhay mo, ang kahinaan at kasalanan mo sa magsali ito. Lahat naman ay tao nagkasala. Lahat ng tao nagkamali. Lahat ng tao nagkasala. Ikaw na, kapatid, ay nagkasala din. This is the day that the Lord has made. This is the day of salvation. Na ito ng araw na gusto niyang iligtas ka. Palayain, baguhin ka. Sige po, habang nakataas ang kamay mo, sabihin natin, ulitin natin yung awit natin. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, paghari ka. Jesus, dakila ka. Hallelujah. Habang umaawi kami dito, ayaw ko. Taas mo kamay mo at isubo mo. Ako'y mananayin. Ama, narito ang mga anak mo. Humingi ng tawad, humingi ng pagbabago, humingi ng kaligtasan, humingi ng kalayaan, humingi ng kagalingan, humingi ng lubos na paghari mo, Panginoon Hesus. Pagharian mo sila ngayon. Sa oras na ito, sinasaway ko ang paghari ni Satanas, paghari ng demonyo, paghari ng kasamaan, kasalanan, paghari ng mga bisyo, paghari ng magulong buhay, paghari ng kasamaan, kasalanan. Pinapalaya kayo ng Panginoong Hesus. Dumating ang kalayaan, dumating ang kaligtasan, dumating kapatawaran sa oras na ito sa mga anak ng Diyos na nagsisi, nagbalik loob. Oh, Panginoong Hesus, maraming salamat. Hallelujah. Maghari ka ng lubusan sa aming puso. Maghari ka sa aming isipan. Maghari ka sa aming kalooban. Araw-araw maghari ka, Panginoon. Hallelujah. Oras-oras maghari ka sa buhay namin. O ang Santong Espiritu, ipagkaloob mo ang Santong Espiritu na siyang kapangyarihan ng banal na Diyos sa aming Ama sa langit. Kapangyarihan na kaharian ng Diyos, ang banal Espiritu, ang siyang ipagkaloob mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa mga anak mo nagsisi, nagbalik loob at humingi ng tawad, humingi ng pagbabago. Ngayong oras ito, purihin ka ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang kaharian mo'y sa puso. For the last time, awitin natin, sabay-sabay tayong umawit na ayaw magkulang sa kapangyarihan
kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, hari ng buhay ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. For the last time, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, hari ng buhay ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Masaya kaming nagpaglingkod sa inyo. Purihin ang ating Ama, ang kanyang anak, ang kanyang Banal Espiritu, ang kanyang army sa langit na laging mag-ingat sa atin, magwali sa atin. Manatili kayong sa kaharian ng Diyos, manatili kayong nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba, magbasa ng Biblia at manalangin dahil yun po ang kaganapan ng pagbabalik natin sa kaharian ng Diyos. Hindi kayo nagbalik sa isang reliyon, sa denominasyon, o sekta, o sa anumang grupo, kundi nagbalik kayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Dahil galing tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya sinugo si Kristo para magbalik loob tayo sa kaharian ng Diyos. Siya ngayon nag-ahari sa inyo. Siya na ngayon namumuno, siya na mamahala. Pagkasapay na lubusan araw-araw. Para sa ganun, maranasan natin ang masarap na buhay sa kaharian. Maganda ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. The beauty of the kingdom. Hallelujah. Glory, glory. Palakpakan natin uli ang ating hari, ang ating Panginoon, ang Banal Espiritu ng Panginoon. Amen. Amen. Ang tithes and offering natin na dapat nating pagkaloob every time na sumasamba tayo dahil kulang ang pagsamba natin, kung hindi natin bigay yung tithes and offering, ang buhay natin, ang ating isip kalooban, ibigay na natin, ibigay din natin yung tithes and offering natin sa ating hari dahil ito ang batas ng ating hari, dapat gawin natin. Hallelujah. At may pangako siya na pagpapala ay walang sapat na kalalagyan sa mga nagbibigay ng ikapo at offering. Ang sumpa ay mawala, sumpa ng kahirapan, sumpa ng anumang sumpa ng ating kabuhayan, ng negosyo, at sa ating buhay ay lubos na mawala. Ang pagpapala ang darating sa atin. Bilang mga anak tayo ng hari, anak kayo ng hari, at ang kayamanan ng harian ay mamanahin natin. Kaya tuloy-tuloy kayong magbibigay ng kapo o kaya tawagin nyo kami o kaya ipunin nyo kung darating panahon na magsama-sama na tayo ay mas maganda may ipon na tayo. Kung hindi naman na may ipon baka magastos nyo, tawagin nyo na kami at kami pupunta sa inyong mga bahay. Maraming salamat po. Mag-pray po si Pastor dito sa tithes and offering natin. Hallelujah. Amen. Ganda po natin yung ating mga handog sa ating Diyos, ang ating mga ikapo, ipanalangin po natin. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat ang aming kabuhayan, ang hanap buhay ay pinagpapaalam. Amen. 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 Kaya sa iyo, Ama, marapat namin gawin ito, ibalik sa iyo ang mga dapat namin gawin sapagkat sa iyong iglesia ay mayroong mga kailangan na paggagamitan ng mga ikapo ng mga offering na ito. Amen. Amen. Ama, salamat po na sa lahat ng kapatid namin na nakiisa, sabay sa panalangin ito, ang hawak ng kanilang mga kamay ay pagpalain mo. Basbasan ito na ito'y maging siksik, liglig at maapaw at patuloy na dadaloy ang biyaya mo sa kanilang tahanan, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang kabuhayan. Ito ay patuloy yung palalaganap, palalaguin, Panginoon. Pagyayamanin, Panginoon, upang ang lahat
ay magkaroon ng kaya upang ang pangangailangan ng iyong iglesia ay matugunan. O Diyos, salamat po sa iyo. At muli, ang anumang sakit at karamdaman, anumang kahirapan ay walang puwang sa iyong mga anak. Amen. Sapagkat naghahari ka, ang kaharian mo ay dumating sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng mga handog nito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At huling panalangin ko para sa mga fathers. Pinagdiriwan natin ang Father's Day ngayon. Amen. Dapat na sila i-bless natin sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon ako manalangin sa uling pagkataon. Ang mga hari, Yes. sa pangalan ng iyong anak, Amen. at sa pagmubay ng Walang Espiritu. Thank you, Jesus. Salamat po kami sa natapos na FB Live na kami ginamit mo upang makayag ang pagliligtas mo, ang pagpapatawad mo, at pagbabago mo, at pagbabalik ng mga tao sa iyong kaharian. Maraming salamat po ng Espiritu mo ay siyang sumisa kanila. Lalo na sa mga tatay, sa mga Oh, hallelujah. daddy, mga papa, mga anumang pangalan ng tawag nila sa kanang mga magulang. Nananayin po kami sa oras nito na i-release mo ang special blessing sa mga Amen. tatay, sa mga Yes, Lord. papa, sa mga daddy, sa mga paps, sa lahat ng mga magulang na tatay, mang, papang, ay pinasalamatan namin ang lahat ng mga magulang na tumatayo ng tatay at nanay na tumatayo na tatay na walang asawa. May mga nanay na tumatayo pa yung papa o ama, ay pagpalain mo rin sila ng presensya mo, ng kalulatian mo, ng pag-iingat mo, at higit sa lahat ang paghari mo sa mga tatay ay i-release mo sa mga salita. Hallelujah. Sa oras ito, ipuin mo ang mga tatay. Anumang kailangan ng mga tatay nito na maring may sakit sila, maring may karamdaman sila, may problema sila sa kanilang pamilya, sa asawa at mga anak, ay dalahin kong magliwanag ang lahat ng kapayapaan at katugunan ng Panginoon nila, ang kagalingan at himala at pagliligtas mo at pagbabago mo, patawaran ang kanilang kasalanan, igawad mo sa oras nito. At ang pagbabago sa pamagitan ng paghahari mo, Panginoong Jesus. Ikaw ang karapat-dapat maghari dahil ikaw ang lumikha ng mga tatay at ikaw lumikha ng mga nanay na tumatayo na tatay. Ikaw ang may karapatan na maghari sa kanila. At ang darating sa kanila ang mga special blessing ng katawan nila, kaluluwa, espiritu, sa material, financial, spiritual, at sa mental. I-release mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya Ama, maraming salamat na i-bless mo ang mga tatay nito sa Father's Day. Ay pinasalamatan namin na ito ay Ama din sa langit, na karapat-dapat din na purihin at sambahin ka, luwalhatiin dahil ikaw tunay na tatay namin sa langit. At ang kami mga anak mo rito sa lupa ay pinasalamatan namin na laging pagmamahal at kabutihan mo at awat habag mo ang patuloy namin maranasan, ang pagliligtas mo, ang pagtugon mo ng lahat ng pangailangan namin bilang hari at mayroong kakarian ay patuloy namin matamasa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat may sabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! God bless you po. Amen! Maraming salamat po. Happy Father's Day. God bless po. Mike. Happy Father's Day, Michael. Glory. Hallelujah. Amen. Oh, pati Ano pa yata yan? oh, huwag mo na ano. Dito. Tuloy pa yan. Okay? Okay na.